Kaya po parang hindi pa tayo sa minimum maximum. Okay po, so salamat po sa inyo mga kapatid at tatlo na po yung ating share. No? Ito ay ito bigay niya sa saan, may binigay niya sila ito practice, binigay niya si brother na natin, no? So kapalitan na lang natin. Ito muna. Mga siguro lahat tayo may shield, ano? Talaga yung mga kapatid. Meron mga yung sa shield? Parang hindi lang ako may shield. Parang shield of faith na. Meron ba kaya? Okay, kaya naman ako kasi baka tamaan kayo na malakas kasi yung ano ko eh. Yung ilang musik. Ako, kasi sabi ni Mrs. Parang kung mabasa yung ano, yung shield eh. Sabi ko, magbasta ka rin, paano lang eh. Mabayaan mo na lang, ganun talaga ang ating okay po mga kapatid ay buksan po natin ang mga Bible dito po sa Lupikan sa First Peter. Siguro rin natin si Brother Virgin na siya magbasa sa First Peter chapter 2 verse 1 to natin yung First Peter chapter 2, Pastor. chapter 2. Ilang last verse para tayo. First Peter chapter 2 verse 1 hanggang 25. Magiging tayo dito kayo ulit sa pagbasa. First Peter chapter 2 verse 11 to Okay, First Peter chapter 2, verse 11. Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Verse 12, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Verse 13, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as will. Verse 14, for unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. Verse 15, for so is the will of God that we dwell freely, we may put to silence the ignorance of foolish men. As free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Honor all men, love the brother, fear God, honor the king. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the forward. For this is thankworthy, a man conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. For what glory it is when you be covered faults, you shall take it patiently. But even when you do well and suffer for it, you take it patiently. This is acceptable with God. For even whereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Who did no sin found in his mouth, who when he was reviled not again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto the righteousness by whose stripes we were healed. For we were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Okay po, so salamat po sa salita ang binasa. So ang pag-usapan natin ngayong umaga ay strangers here. Stranghero lang tayo dito sa mundo. Strangers revealed. Paborito. Yung may paborito ron. Anong intention ba? Para 249. tayo natin. 249. Tapos strangers. Gusto ko pagpakawalan itong Wait, also, sinabi ni strangers,
ay ibig sabihin ay hindi taga roon, taga rito. Kumbaga, pumunta ka lang doon, may kontrata ka rin. Stranglero lang. So tayo po, as believers, as a children of God, stranglero lang tayo dito sa mundo. Ang pag-usapan natin ay yung mga bagay na dapat gawin natin bilang stranglero. Hindi para tayo po ay maging aware. Ito, may microscope ba? Okay po, so isa sa mga ebidensya na tayo po ay may banal na espiritu, ay tinan po natin yung mga talata para maramdaman natin na talaga tayo ay estranghero ng mundo dito. Kasi isang Kristiyano tayo, pero parang hindi natin naramdaman na tayo ba talaga ako o talaga akong kaisa ng mundo. Parang nga ba lang pagkakaiba. So, kailangan maramdaman natin na iba talaga tayo na as a believers of the Lord. Hindi pwede tagalangit ka, pero pag mabuhay ka, eh parang hindi ka tagalangit, parang tagalin ka talaga. Eh hindi pwede, no? So, kailangan makita natin, sino ba tayo dito sa mundo ito. Tinan po natin ang Hebrew muna, no? Puro basa lang tayo ng talata para lalo tayo na magkaroon ng kaliwanagan. Siguro po sa ating pag-usapan. Hebrew chapter 11, verse 13, sabi po ni Apostol Pablo po doon, this all died in faith, that having received the promises, but he received them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims of the earth. So yung mga namatay natin mga kapatid, no? Bilang lingkod ng Diyos, talagang yun ang feeling nila. Kaya sila nagpakamatay dahil sa pananampalataya ay dahil po, sila po ay alam nila hindi sila nagtataga rito sa lupa. Kahit nakaranas sila ng matinding pag-uusig, na matinding tinatawag na trial, persecution, famine, kagutom, no? So, tayo hindi pa nagugutom mga kapatid, nakakatretan sa lipa tayo, no? Sino po nakakatretan sa lipa dito mga kapatid? Yan, hindi, more than mga tayo tretan sa lipa, di ba? Sino mo talaga, minsan talaga, yung mga Apostol Pablo, nakaranas ko talaga, isang araw, hindi sila kumakain. Mga Kristiyano, no, bago sila kakain, hinahabol mo sila ng gobyerno. Wala silang matulungan, kung saan sila abutin, doon sila nagpapahinga. Pero nag-worship sila, mga kapatid. Doon kasi sila, alam nila, estranghero lang sila dito, pansamantala naman yung gutom. Yun, pansamantala lang yung uhaw, pansamantala lang yung pagod. Pero yung mararanasan naman nila, pagdating sa langit, eternal na po yun, mga kapatid. Hindi may tutugmas ko mga kayamanan dito sa lupa. So kung babalikan lang natin, sabi niyo ni Apostol Pablo, this all died in faith. Doon namatay sila sa pananampalataya. Sa Pilion, namatay sila sa paninindigan doon sa kanilang tinatayuang prinsipyo. So, hindi mo sila namatay na compromiser o carnal. So, maraming ngayon namatay, carnal makamundo. Ay sila yung mga unang Kristiyano, namatay talaga sila sa pag-uusig. So, inusig ko sila, naratanda natin nung nagturo ako sa mga kapatiran, sa mga kapatid natin, mga elders, no? Yung about the church history, kung titignan natin yung dark ages, kung paano pinatay yung mga Kristiyano, napakatindi mga kapatid, no? Yung talagang binibilitan sila ng ulo, no? Kasi mga Kristiyano sila, diba, pinapakain sa leon, tayo nga na, pandemic, no? Takot na tayo, Sila nga, pinapakain sa leon, mga kapatid. Diba? Tayo, hindi naman kinakain tayo ng COVID-19, Pero talaga, kapital. Pero during that time, napakatindi po yung kailan, yung pananampalataya, na sila mismo, ay, alam nila na, ba't ako natatakot? Hindi naman ako taga rito. Mamatay man ako, yung kaluluwa ko may pupuntang everlasting place. Yun yung nakakagalak doon, no? Everlasting place. Kasi yung lupa natin, yung tinitirahan natin, kahit yung bahay natin, hindi naman eternal yan,
Pwede na nga makabayad sa pag-ibig, ano mangyayari sa bahay mo mga kapatid? Closure. At pag hindi ka nag-closure yan, ay automatic, pwede kang paalisin. Pero pag hindi ka umalis, ibabarangay ka. Pag hindi ka nadala ng barangay, ipapapulis ka. Pag hindi ka nadala ng pulis, award car na, pupunta sa'yo. So, dito, temporal lahat ng mga kapatid. Kaya kapag naisip natin ay doon sa eternal level, yung mga nangyayari dito sa atin, wala yan eh. Yun. Parang bawal yun sa iyo na. So, titilan mo lang, yung mga unang Kristiyano, unang mga tao, tulad yun. Kaya, ang dami natin mga ikitang mga example ng mga mananampalataya na despite sila yan doon sa matinding persecution, hindi nila i-give up yung kanang pananampalataya. Habang sila i-persecute, habang sila nakakaranas ng kahirapan, lalong tumitindi yung kanang pananampalataya. Ang ganun ang kanilang sitwasyon during the time. So, pasaran ulit tayo yung ating scripture reading kanina, 1 Peter chapter 2 verse 11. Ayun. Tingnan po natin yung sinabi ni Apostol Pedro. Yung si Apostol Pedro po kasi ang sumulat nito. Sabi po doon sa 11, "Dearly beloved, I beseech you as a strangers." Yun. Inulit po yan, mga tumilip sa awit. Yung mga ulumang mga mananampalataya during the Old Testament, ang sabi doon, di ba, kanina, strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Fleshly lusts. Iwasan daw yung mga pagnanasang makalaman. Sapagkat ito yung, ano daw, kung sabi din ng Apostol na Pedro, war against the soul. The spirit, soul, and spirit, interchangeable na kasi sa Bible yan. Spirit, soul, ang tawag dyan ay immaterial word, yung soul and spirit. So, huwag daw tayong masyadong nasa ng mga yung mga lust, lust, fleshly lust. Yung mga pagnanasang makalaman. Di ba, sunod-sunod na natin din ang usapan ng hirap. Puro hirap din ang usapan natin eh. Kasi talagang nasa labanan mo tayo eh. Kung magka-i-debate tayo ng salita ng Diyos, unang nagturo tayo paano makilala yung kalaban, ano yung mga devices ng kalaban, ano yung kailangan natin gamitin para mag-official. Pag-aralan po natin yan eh. Yun. Tapos sabi dito, huwag daw natin hangarin yung mga pagnanasang makalaman. Alam na ako ninyo kung ano yung mga pagnanasang makalaman? Review na natin mga kapatid. Yung mga pagnanasang makalaman. Kasi baka nakalimutan mo. Sabi nga yung pagpapaalala ay gamot sa nakakalimot. Ang hindi ko rin, yung iba kasi mamulang eh, ang gamot daw sa kalimot ay ano ba? Hindi ko paalala ang gamot sa nakakalimot, hindi yung kasarupihin mo, hindi yung hawakan mo sa tainga, hindi po. Ang gamot sa nakakalimot ay paalala. At maraming Kristiyano ay nakakalimot din. Ano yung mga last of the flesh? Tignan ko natin ang kung talata yung mga kapatid. Nalala ko yan? Hindi nga. Galatia. Pag hindi pa yun natanda yan, halos siguro ko na mabasa natin yung mga kapatid. Galatia chapter 5, verse 19 to 21. So kaya now the works of the flesh are manifest. Which are, ito yung gusto ng laman, which are ano po yan? Adultery. Adultery. Pag sinabing adultery, siyempre may asawa ka, nakakita ka ng maganda, pogi. Yan, alam mo naman sa labas, ang daming pogi. Kakatay lalaki, nangiging niya, pogi. Pag lalaki, nagharap na rin ng kapwa pogi. Ay, di ba pogi yun, no? Adultery. Pag sinabing adultery, dalawang klase adultery. Mayroon physical, mayroon sa isip lang. Wala kang hinahanap na akwal, pero pamungin mo, dahil na sinisis ang iniisip mo, yung nakita mo sa lakas ang iniisip mo, adultery din po yung mga kapatid. Akala natin, adultery yung nakilala mo lang siya, tapos parang mo siya tinitext,
Sabi ni ay, ano tinitest mo? Tinitest ko yung kaibigan ko. Yung pala, iba din tinitest mo. Yun. Binibigyan mo siya ng atensyon. Yun. Kasi si Mrs. ano na raw? Ang tawag doon ba, yung lalaki? Lucian na raw. Yun. Ano yung pakingin Lucian? Hindi ko, ano eh. Ha? Nasa ko yun. Yun, wala namang ganun, no? Sa Kristiyano, ano man yung kalagayan ng asawa mo, tanggapin mo. Yung asawa mo yan. Kung gano'n yung asawa mo, hindi pasalanan mo. Kung bakit siya ay amoy gano'n, hindi ibigay mo ng mga perfume. Dami pinsan ni Sister Pilsen. Kung medyo yung balat ay ano, hindi rin. Sisterless tayo, hindi rin mo. Kung yung buhok ay yung naubos, sisterless silang burun-buruntaan. So maraming paraan, no? Mga lalaki, babae, maraming paraan. Hindi pwedeng ganun lang. Yung totoong pagmamahal ay ginagawa ng paraan. Bilang usapan. So strangers, no? Nung napunta nga ako sa Malaysia, no? 2 times ako napunta eh. Punta ko kami sa Singapore. Pag first time sa isang lugar, i-adapt mo talaga yung kanilang pagkain. Yun. So, pero yung anghang dito, lalagay mo 3 sili, kaya pa natin yun, di ba? Yan, times 10 bro, di ba? Sa Malaysia. Pagdating naman sa Thailand, yung anghang sa Malaysia, times 10. Yun, super anghang naman kasi yung gulay, 50 nun, puro sili. Pero inaubos ko yun, mga kapatid. Pero sabi ni Brother Mark, Brother, why are you crying? You live there, you know, right? Hindi niya alam. Sa super anghang ko na, kaya akong umiiyak dahil, siyempre, sobrang anghang eh. Kaya lang, ayaw ko lang mapahiya si Brother Mark, kaya inulus ko eh. Pero ang kapalit ko naman, super tamis na dessert. Sa Thailand yun. Yung dessert nila talagang parang asukal na talaga eh. So, i-adapt mo yun. Pero kung halimbawa, yung ugali nila, ganito, hindi mo po yung adapt yun. At believer, maraming pagkain na yun ganito. Pero kung yung ugali na nila hindi anusunod sa ugali na talagang pinanggalingan mo, at kung talaga sa prinsipyo mo, huwag mo nang gawin, no? Buhay ka na lang para hindi ka, dahil better na kung kita ako sa, di ba Brad? Si brother nga eh, brother Robinson eh. Nakailang buwan ka doon, Brad? Isang buwan. Naminis ko na kasi ano talaga eh. Talagang gustong umuwi sa sarili kong bahay, lugar. At di ba tayo mga Kristiyano? Gusto ko lang umuwi mga Kristiyano. Punta ka na natin. Ikaw brother diyan, gusto mo ba? Sa langit, gusto mo na umuwi, kaya gusto mo na ako. Sabay na tayo. Pero sa nangyayari sa ating sitwasyon, sino bang ayaw, di ba? Kailan ako nagpatagal ng nag-pray, pero hanggang ngayon, hindi pa ako sinasagot ni Lord na kung kailan eh. Mahirap naman sabihin ni Lord, mamaya na, no? Hindi niya ipapaalam kung kailan, sabi na, ang kamatayan, ang pagdating natin ng Panginoon, ay darating na isang parang nagnanakaw na hindi natin nalalaman. So, dito po, basahin din po natin ang Galatia, no? Chapter 1. Galatians chapter 1, verse 4. Sabi doon sa verse 4, who gave Himself for our sins that He might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. Yun. Alam mo yun, no? Ang ganda ng talata. Sabi doon, deliver us from this present evil world. Evil world, napakasapa na po ang mundo dito. Hindi ba, yung mga, sabi nga eh, yung programa ng mundo ito yung nasa taas, ito, ang dulo nyo talagang one word ang program. So, kita na tayo, papasunod na sa one program na eh. Mass distancing, ano program?
ano yung last one word na, no? Cashless Mass, system. distancing, ano ba? Ano, buong mundo yun. Ang format eh. Sa sunod, hindi natin, ano kami kuproklaman yan. So, preparation. So, ito naman, hindi pa naman masyadong ano yung ating spiritual. Pero pag dumating na yung tinatawag natin epitaphy at spiritual, tulad ng nangyari sa Dark Ages na pinagbabawan na yung talagang ang sampak ng Kristiyano. Samantalang ng ibang reliyon, ay may pagsampak na talaga. Maninindig ka ba kaya? Halimbawa, tayo lang ang pinagbawalan. Wala tayo Kristo, mga kapatid, dahil yung iglesia na totoo, wala Kristo. Kapag walang Kristo, sabihin ng gobyerno, ang church na walang Kristo, ay hindi mo pwede mag-tito. Hindi na talaga tayo pwede mag-tito. Ano gagawin lang natin? So, yun mo yung nangyari sa Dark Ages, mga kapatid. Hinahabol sila. Kasi kung saan sila pag-tito, doon sila sumasamba. Lumit, sa kuweba. So, importante ngayon, i-mindset natin, hindi kataga rito sa mundo dito. Kaya pag na-mindset natin, ako taga rito, kaya yung problema, na-adapt mo. Kaya yung mga dalahin, parang apektado ka. So dapat, ang isip natin siya, pag taga rito, pagsamantala na ako dito sa mundo dito, at kung dumating yung oras ko, tapos na rin. Kung nagtatrabaho ka ngayon, nagninegosyo, it's natural lang yan. Pero ang focus natin, huwag doon. Huwag sa pagninegosyo, huwag sa pagtatrabaho. Pansamantala lang yan eh. Kaya naman, dami nasa abroad. Ilang libo ang pauwi na. At ilang libo ang hindi na makakabalik sa abroad. Alam ba nilang ganun mangyayari? Hindi na alam yung makakabalik. At ilang negosyo ngayon ang nagsarado. Alam ba nila yun ang sasarado sila? Ang kapanting sila, lakas ng kitan. Ano ba ng Israel na bawal sila ng customer, hindi lang buwan-buwan, no? Supermarket lang ang bukas. Ay, paano yung mga department store? Paano yung mga ibang kainan? Kainan lang nagbukas. Yun, may social distancing pa. Kumain po kami sa Dasma. Pinuntahan po kami. Kumain po ka sa yung masarap na kainan. So, dito yung visa, dito ka, dito yung visa. Dito hindi magharap. Kahit magkakasama kayo, tapos, hindi pwede kayo magsama sa isang visa. So, ano na nga yun? So, sabi ko doon sa pinakang waiter, paano po yung sweldo? Talaga, kami, safety mo talaga eh. Wala talaga nakitado. So, sa mundo ito, hindi po tayo nakakasiguro mo. Pero sure po tayo na doon sa ating talagang totoong tahanan, 100%, wala akong kanudududa na wala na akong ganitong sitwasyon. Wala na akong paghihirap. Hindi ka na mag-propose doon ng kung ano-ano para mabili. Dahil dito nga talagang lahat. Wala akong problema talaga dyan na eh. Sabi na, lahat i-post mo. Malay mo, may magkagusto. Malay mo kung pinos mo, may bumili ng libo yan. Sabi na, kung ang tinda mo, hindi mo tinitinda, paano mo bibili yan? Ay, online na ngayon ang uso. Eh, i-post mo. So, yun po ang sitwasyon natin mga kapatid. So, ano po? Tinan po natin. The way a great many people think in act. So, sa sitwasyon natin dito ngayon, ano ba yung mga iniisip ng mga tao ngayon ginagawa? Dati, makita mo ang mga lahat ng mga departments ko puno-puno. Yun, kumakain, umiinom, mga bar, talaga mga disco, puno-puno yan. Pero nung pandemic, wala may mga disco house ko ba? Marami. Pupuro pa ba? So, ang gusto may paraan para yung kanyang prinsipyo ma-implement ang kanyang paratuntunan ay magawa. Katulad ng nangyari ko sa sa Genesis chapter 6, no? Nung ang nakita ng Diyos yung mga tao na wala nang
ginagawa ng mabuti. Sabi nga, sa Genesis, wala nang gumagawa ng mabuti. Puro kasama na. Ano ba tinan po natin yung Genesis? Anong chapter yun ba? Chapter 6. Chapter 6 yata yun, no? Chapter 6, verse 5. Tingnan mo natin yung talata. Sabi ko ng verse 5, in God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of the heart was only evil continually. Yung nakita ng Diyos during the time sa mga tao, at ang daming tao during the time, mga kapatid. Pero sa ating kapanahonan din, mabuti na nga sa ating kapanahonan at may mga elect, may mga born-again na nananilisan sa iba't ibang dako. Hindi lang dito sa Pilipinas, Amerika, yan, sa Malaysia, saan may mga elect na. At sa panahon ni Noah, wala lang po yung napasama sa naninidigan. Sa biyaya lang ng Diyos ko yun. Hindi mo talaga yung parang ginusto nila. Biyaya talaga natin. Saan tayo? Lahat po tayo. Hindi dahil ginusto natin. Biyaya din ng Diyos. Di ba yung limang klase na biyaya? Ano po yun? Yung eternal case, salvation, anong pangalawa? The legal case, pangatlo, the vital case, pang-apat, practical, and pang-lima ay glorification. So, yung lima yun tutusin. Halos Diyos pa rin ang gumagawa kahit yung practical Diba? Kahit nasa practical, tinan po natin yung First Corinthians. Even temptation, even test, at Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para makalampas tayo. Tinan po natin First Corinthians 13. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo? Sabi doon, there you have no temptation taking you, but just as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above, that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Kahit sa practical na buhay, Diyos pa rin ang gumagawa sa atin, mga kapatid. Kaya mo pa rin, yung mga negosyante natin, tayo, online seller tayo rin, sa Vicen, si Sir Alma, online seller yan. Alam nyo, kahit pag-gawapos kayo, pag hindi nyo ng Diyos na i-ano yung mobilyon, hindi mo talaga mabibili yun. Diyos ko ang gumagawa. Talagang nakatakda sa iyo. Ay marami naman ang gawapos Ba't ikaw yung dinudumog ng dinudumog ng bayan? Ba't talagang nakatakda sa iyo? Parang si Mrs. Yung ginagawa ng Mrs. sa mananayan, tayo ba Yung mga util-util, kaya. So, kaya na talagang pananahin. So, yung katakdaan, dahil pag dumating sa atin, Diyos pa rin ang gumagawa ng natin. Kaya, yung pagmamalaki, aalisin po natin sa ating sarili. Kung nakakatrabaho ka ngayon, salamat sa iyo. Dahil pag nagmalaki ka, tulad dito, hindi po kasi na naging hari siya, pero ng mga laki, anong ginawa ng Diyos? Sinabi siya sa pagiging hari, yun, kanyang isip, kanyang puso, ay binago. So, kung anong nagagawa natin ngayon, pasalamat tayo sa Diyos, Lord, salamat po at nakapagtrabaho pa ako, salamat po Diyos at binigyan mo ako ng maraming customer, salamat po Lord at nakakapag-preach pa ako, kasi kung hindi na ako makatayo dito kung hindi gawa ng parang, ikaw Robert, masyado ka nang nagmamalaki, kala mo sino ka na, di ba? Kung sabihin na Lord, sino bukas, gusto ka na, nakamili ka na pa, mag-protect mo ba? So, pwede mo yan yun. At halimbawa, ikaw ay nagmamalaki rin. Pwede hindi ka na makapunta dito. Pipilayan ka na ng Diyos. Bumumang ka na yung pao mo. Siyempre, bumumang ka na, pupunta ka pa ba dito? So, hindi na ka makapunta dyan sa church. Mag-drive ko na lang. Maganda ko yung aking paa. So, pwede nangyari yun. Kapag nagkaroon po tayo ng pagmamataas sa
sa buhay. So ano man yung nangyayari sa atin ngayon, ang pinaka natin, bigay natin ang glory, honor, praises sa Diyos. Yun, pasalamat tayo. Salamat Lord at kahit may COVID-19, nakakaraos kami 3 times a day. Ano kami, no? Kasi pinabubuhan na tayo ba? Na quarantine, 4 months. Yun, 4 months. Yun. Gano'n mo yun nagtatabangan ko rin tayo Nagaganda, nagagawagwan tayo. Sino magsasama na ka-quarantine? Sabi ng isa, huwag na ka-quarantine kasi may ayuda Huwag naman mga kapatid. Yung ayuda pala, wala pa Baka ang ayuda na lang yun, dagdag yung papel lang yun. So, nawa kayo ron. Pero huwag naman gano'n, no? May pag-pray kasi yung ibang mga tao, nag-pray, hindi ka kasama ng nawa. Eh, siyempre tayo, hindi ko gamit ang sana. As a Christian, huwag kayo gagamit ang sana. Ang maraming gamit natin, nawa. Sabihin, nagmamakaawa tayo sa Diyos. Nawa, Lord, ganito po ang pagtanong ko sa amin, na kahit kami ay walang regular work, nawa, yung aming pang-araw-araw na pangailangan ay may supply. So, ano po? Romans 7:18. Ano yung nauunawaan ni Apostol Paul po? Romans chapter 7, verse 18. Romans chapter 7, verse 18, sabi ni Apostol Pablo, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For the will is present with thee, but how to perform that which is good, I find not. Yung sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang sarili. Yung sa sarili niya, sa laman. Yung Pablo na yung laman niya, wala naman talagang matatagpuan ng mabuti yan. Walang matatagpuan na hindi gumagawa talaga ng mabuti yan. Tapos ano ba, sa Isaiah chapter 64, ito natin yung sabi ni Isaiah, chapter 64, verse 6. Chapter 64, verse 6, sabi ni Isaiah, but we are all as an mean and unclean thing in all our righteousness are as filthy rags, and we all do pain in our iniquities, like the wind have taken us away. So, yung sinabi ng Apostol Pablo at yung sinabi ni Isaiah, yung ating sarili, wala akong pwede ipang malaki sa Diyos ng kapatid. Kaya huwag natin ipang malaki yung sarili natin, dahil lahat yan, matatapos. Kasi nga, faded away. Our iniquities like wind have taken us away. So, ano yung pinaka-punto dito? The righteousness that justifies them before God is in Christ alone. Kaya natutuwa ka ba sa atin? Hindi dahil sa ginagawa natin. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Mabuti na lang ang ating Panginoon. The legal phase of salvation, ginawa siya. Kasi kung sa atin titingin yung Ama, hindi talaga matutuwa sa atin. Kasi nga, sa araw-araw na ginawa natin, pareho natin hindi ginagawa ang tama. Yung pag-isip mo pa lang sa umaga, hindi ka nakakapag-pray. Hindi mo tama yun. Hindi ka nakapagbabasa ng Bible. Hindi mo tama yun. Hindi ka nakapag-fellowship. Hindi tama yun. Pero, hindi yun magiging dahilan para i-condemn ka ng doon sa eternal punishment. Dahil kasi yung process ng salvation ay nagawa na po ng triad God, yung Godhead. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Sila po yung gumawa. Lalo mo po yung tinatawag na imputed, no? Tinatawag na imputed righteousness. Ang Ama, hindi na tumingin sa kasalanan natin, ang tinignan niya yung dugo na natigis doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi na ang tingin sa nag-ama sa atin ay barugin. Na kahit araw-araw pagbubuan ng kasalanan, ang tingin na sa atin ng Ama, malinis na bakit ito? Di ba yung pinakakaro?
Yung pinakanta natin, Brad, was away, yung sumagot na lang. Nothing but the Ayun, natin, Brad, dating not the dead. but the blood of Jesus, no? Yan yung nakabugas. Eh, siyempre, pag nabugasan malinis na po yun. At ang nabugas nun, yung dugo ni Cristo. Kaya, sa paningin ng Ama, lahat ng mga pinili na tubos ay malinis na po. Kaya diba sa John 15:3, yung sinabi ng ating Panginoon po yan, mga kapatid, no? Yan po natin yung John chapter 15, verse 3. Ano po yung sabi ng ating Panginoon? Sabi doon, now you are clean through the word which is God is spoken unto you. So, siyempre, tumutuko po yun sa ating Panginoon. Yung word, yung living word, logos sa Greek. So, ano po? We live in society where it's common for men. Basahin nga po natin ng John chapter 5, verse 44. John chapter 5, verse 44. Sabi po na talata, how can you believe which receive honor one and another, and seek not the honor that coming from God only? So, ano yung punto natin, Panginoon, na huwag tayong tumanggap ng honor. Sabihin, pag sinuri ka, sabihin mo, balik mo, ay, brother, sister, sa Diyos ko ang kaluwalhatian at karangalan. Kasi pag tinanggap ko yung gano'n, eh parang tonto ka pag pinupuri ka, di ba? Pero hindi pala tama. Pag may kausap ka na parang, ang galing mo, ang gwapo mo, ang ganda mo, ang balik naman, to God be the glory. Ang Diyos po ang nagbigay nito, kaya siya po ang dapat yung pumigil. So, ganun po, yun kasi, bisan, ang laman natin, ang gusto nito, purihin tayo. Mabigyan ka ng kasiyahan. Yan ang gusto ng laman natin, mga kapatid. So, ano yung punto dito ng ating Panginoon? Na, di ba, may binanggit po si Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians. Basahin ako natin sa 10:31. Naalala mo ba yung talata, mga kapatid? Sabi doon, neither therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. No? Ano daw ginagawa natin? Balik man mo malaki, hindi naman palakihan ang ginagawa sa gawain ng Panginoon, hindi palakihan. Hindi po kay pastor, sa ibang religion, mga kapatid, pag pastor ka, daming reward eh. Di ba? Mga pastor, daming reward dyan. Doon sa langit, may graduation. Wala akong graduation sa langit, mga kapatid. Ang lahat ng reward na binabanggit sa Biblia, dito po yun, temporal sa mundo ito. Wala akong reward na may graduation doon sa langit nung kami 50 postal eh. First honor, Romel, may graduation ganun daw sa langit. Kaya kami naman, tudo-tudo. Kasi ang hinahanap namin, yung, siyempre, di ba sa school, para magka-first honor ka, ay, magkaanak kang mabuti. Nung kami 50 postal, na ng mindset sa amin ni Pastor Monal, kung mag-50 postal na, magka-reward ka, reward. Ano ba lang ba dito, brother at kakaliwan? Mga reward? Ang dami reward doon eh. Pero ang dami reward doon, ang pastor. Pero kung napag-aralan mo, parehas na naman ang reward natin eh. Sa tingin natin Diyos, pastor o hindi man pastor, parang pagkakaiba. Kasi ang katawan ni Cristo, binubuo ng bahagi yan. Hindi mo espesyal ang pastor. Kasi yung iba parang ako yung pastor, kaya bro ha, bigay mo yung napakataas na respeto sa akin ha. Pero parang ito, sa primitive, naniwala po tayo, equal po ang tingin sa akin ng Diyos. Kasi, may iba-ibang bahagi po ang katawan eh. Tinan po natin ang Roma. Yun. Nagkataon lang na may binigyan po ng bahagi na mangaral. Ito po, Romans chapter 12, verse 3. Ito po, body of Christ ito, katawan ni Cristo. Ano po yung sabi ko doon? Verse 3, so I say through the grace given unto me, to every man that among you, not to take on himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as the
that had dealt to every man the commission of faith. Tapos verse 4, for as we have many members in one body, and all members have not the same office. So, being many, hindi tayo are one body in Christ, and every one members one of another. Tapos verse 6, giving them gifts differing according to the grace that is given to us, whether through his prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Verse 7, for ministry let us wait on our ministering, for he that teacheth on teaching. Verse 8, for he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. O ibig sabihin, lahat po tayo may iba't ibang gifts. Yung kaya ni brother diyan, hindi ko kaya. Yung kaya ni brother diyan, hindi ko rin kaya. May kaya siya, hindi ko kaya. May kaya ako, hindi rin niya kaya. So, kaya pag pinag-isa natin yung lahat ng kaya natin, mapapagaan yung ministry sa katawan ni Kristo. Kasi kung ang pastor na lahat na ba, di ba? Doon mo muna talagang ako na ang leader, ako na ang janitor, ako na natin. Ako na ang nagpapalo up, ako na. Pero muna lang doon yun. Pero marami na tayo, kailangan, di ba, kung ako pa magsusunglit, sa dami ng pinakanta ni Brother D at kaya, ako pang magpakanta, di ba, kung ako mag-preach, paus na ho ako. Di ba? Ako rin naman is-security, ako rin naman bukid ano mangyayari sa pastor? Staircase. Diba? Balik na nga ako, talagang na. Baka hindi pa natatapos yung prinsip ang kapatid. Paagaw. Ay, uubos ang oxygen. Alam mo yun, pinakamalakas wala ng lakas. Yung pagsasalita. Ang kita mga chismosa, pagkatapos ang muli niyan, tulog ka lang. Dalawa, yung mga chismosa sa labas, dalawa, pag-uwi niyan, pag-uwi sa lahat, ay naantok ako. Kasi ang lakas ng sa mga kapatid kapag nagsasalita. Eh nung Sunday nga, di ba? Nag-print ako dito. Tapos nag-print pa rin ako sa Muntinlupa. After nun, wala na akong mask. Kaya tinuto ko. Siyempre, naka-assume yun alam mo, pagkatapos na, mahumay kayo. Lumay-bay talaga ako Yung pwersa, napaka-matindi. Pero, bakit natin ginagawa? Kasi, yun ang bahagi natin. Yun ang bahagi. Kung hindi ko ginawa yun, wala namang prepare na mag-dress sa Muntinlupa. Yun, dahil pero, kaya natin ginagawa, kung dahil sabi ni Apostol Pablo, gawin nyo ito sa ikalululhati ng Diyos. At ito rin po sa Colossians, ito po natin yung Colossians. Colossians chapter 3, verse 23. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo? And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Ito po kanta mga kapatid. Diba, may mga sa mga negosyo, may mga takson kayo customer ang balatubat, diba? Pero pamili mo, 10 short, okay, diniligan mo na, pagdating ng deliver, walang kaya. Naranasan mo nyo mga online seller na nag-deliver kayo, ayaw magbayad, o kaya pinadala nyo, ayaw magbayad na. Marami yan. Kaya, meron kaming, na ngayon nagsisiguro yung supplier at saka yung buyer ganito ang requirements namin sa supplier. Sabi naman ng buyer, ito naman ang requirements namin. Ay, hindi sila magkabilihan Pareho ang higpit ng kanilang mga requirements. Sabi ng supplier, ipadala mo yung iyong certificate of funds, valid ID, purchase of order. Sabi naman ng supplier, ipadala mo nyo sa amin ang FDA certificate, picture ng stocks. Tapos ano ba? Pinili sabi kong binili ng hindi magkapilihan, dalawang linggo kasi nag-aaruhan sila baka naman bubos itong buyer. O yun namang, ang sabi naman ng
ng bayan eh. Baka naman eh, pag nandun na kami sa tagpo eh, yung hawak kong pera eh, punta din naman. So, yung mga ganun ba naman rin, no? Naranasan natin yan. Pero, ano yung sabi dito ng ating Panginoon na yung mga bagay nila, marami natin matutunan. So, ang importante lang dito sa lupa, kami natin yung karuha natin ng Diyos, huwag tayong masyadong mag-complain. Kasi kahit naman mag-complain na, may magagawa ka pa ba? Bakit ganito ang buhay? Bakit gano'n ang asawa ko? Bakit gano'n ang anak ko? Bakit gano'n lahat? Yung pinag-complain ako eh. Pasalamat ka, may asawa ka, pasalamat ka, may anak ka, pasalamat ka, may pastor ka. Ako po, nagpapasalamat, nandito ko kayo. Kayo ba, nagpapasalamat, nandito ako? Ano ba? Ako po, nagpapasalamat, nandito kayo. Kasi pag wala kayo, wala pa ako mag-press. Bakit nakakapag-press ako kahit wala kayo sa live? Nung unang pandemic ka, sunod-sunod, araw-araw, nakakapag-press ako eh. Sabi ni Stephen, ano oras mo, Pastor? So, araw-araw po yun eh. Yan, so, kaya lang, iba yung ganito. Iba yung ganitong actual na tayo magkakasama. Namimiss ko na nga po yung daily fellowship natin na kapatid eh. Na bawat isang pamilya, may datang amon, may tanang brother Apil ay biglang nawawala, ang balik, may tamang bumong manok. Brother Dian ay bit-bit-bit ay ang aking nabayan ay di ko pala yung doon. Brad, paplito mo. Sister Chris naman ay po-order ng maha, blanca. Nakakamiss mo ko rin. Hindi natin mawagawa yan pag-live. Alam mo, kakainan tayo. Pakitaan lang tayo kasama. Pastor, ito po yung ulam namin. Alam mo, tinataka mo lang eh. Tapos ang ulam ko, ikaw mo ni adobo, alas tatlong putahe. Kaya tayo yun, di ba? Iba yung ganitong actual, mga kapatid. So, ano po? Pag-uli natin, ano po yung reason? Tinan po natin yung makita po natin dito sa panahon ni Moises sa Exodus chapter 2, no? Sino na kilala ko kay Moises, mga kapatid? Kilala mo niyo si Moises? Exodus chapter 2 verse 22. Ano po yung sabi doon? And she bare him a son, and she called his name Gersom. Ano yung pangalan ng anak niya, kapatid? Gersom. For he said, I have been a stranger in a strange land. Yung palang ibig sabihin ng pangalan Gersom. Estranghero nung siya doon sa lupa. Di ba, pinaalis mo siya si Moises doon sa Egypt. At pumunta po siya sa yung sino po yung pangalan ng diyanan niya? Si Jethro. At isa sa mga anak na dalaga nun, napangasawa ng Moises. At yun ang anak nila si Gersom. Ang ibig sabihin ay strangers in the land. At tayo daw, tayo din ay estranghero sa lupang ito. At sila, kahit estranghero sila doon sa lupang yun, kung ano yung kanilang prinsipyo, na nakilala nila yung Diyos, yun ang kanilang isinasapamuhay kahit saan sila pumunta. Hindi sila compromise. Kung saan sila pumunta na lupa, kung ano yung paratuntunan na ilutos ng Diyos, ginagawa na doon saan sila pumunta. So, ganun ang prinsipyo nila, mga kapatid. Ano po, sa Hebrew chapter 11, sa Hebrew chapter 11, ito mga talak ng mga unang mga lingkod ng Diyos. Chapter 11 verse 10. Ano po yung sabi sa chapter 11 verse 10? For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Mabutot mga kapatid, no? Yung titignan natin, yung city na yung lugar na ang foundation talaga ay ang Diyos. Yung langit, eternal heaven. Yan, wala namang punta sa dito mga nabili natin, mga kapatid.
Isa, nagsisinsin kami dati dito, pag sinsin, isang buong dito sa kabina eh. Walang tanaman naman eh. Tapos minsan, pag sinipa mo, sinipa ka, di ba eh. No? Eh, ito ba, potato grass, kung hanapin natin, wala naman, di ba? Eh doon, may foundation. At alam natin, kahit yung aral natin, nasa tama tayong foundation. Bakit ito? Ephesians chapter 2, verse 20. Ano yung sabi ni Apostol Pablo? Na yung foundation, importante po sa aral. Sabi dito po sa verse 20, in our build upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom, 21, in whom all the building filthy framed together, growing unto an holy temple in the Lord. 22, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So, ito yung salin po sa atin. Na talagang sa panahon ngayon mga kapatid, importante talaga mag-focus po tayo. Ito mo na, siyempre yung ating spiritual. Yung mga kapatid natin sa iba't ibang lugar, mga elders, mga kapatiran. Dahil siyempre, yung normal na, ano yung ating top lang din. Tulad ngayon, no? Kung tutusin, sumubro po tayo. No? Dapat sampung lang talaga. Sila mo tayo. Pero kung natin gawin, kung talagang hindi kaya, hindi natin gawin ito dalawang service. Pero natin yan, no? Umaga, hapon. Pero 50% yata, 50% pa rin pinapayagan tayo. O pwede na, kasi 40 naman tayo eh. Ito mga bata, 40 ang ano. Saka may distansya naman. Saka hindi na pag-mapit na auto ko. So, yun po yung challenge ko sa atin naman. So, tinanong po natin yung Proverbs, yung panghuli natin, pero maraming talata ito. Kadan lang natin. Proverbs chapter 8, verse 18. Ito yung sabi ni King Solomon. Sabi po doon ay riches in honor are with me. They are durable riches in righteousness. Riches in honor are with me. Nung kayamanan daw at honor na kay King Solomon. So, yun ang sabi. Tapos sa 11:26, tignan po natin yung 11:26 ng libro. Bigyan lang natin yung basa mga kapatid. 11:26, sabi doon sa libro, 11:26. Esteeming the reproach to Christ, greater riches than that treasures in Egypt. For he had respect unto recompense of the reward. So, yung riches, yung kayamanan daw, yung kilala sa Panginoon, Isang Kristo, ay greater riches than treasure in Egypt. Yung malaman mo na ikaw pinili ng Diyos, tinubos ka ng Panginoon ni Kristo, na born again through the power of the Holy Spirit, ay more than riches na po yan, mga kapatid. Tapos sa 1 Timothy, tinan po natin, mga kapatid. Ilang na po natin. 1 Timothy chapter 6, verse 9, ano po yung sabi ni Apostol Pablo? But they that will be rich, full into temptation, in a snare, in into many toils, in hardness, which drawing instruction and temptation. Tapos bakit ito? For the love of money is the root of all evil, which while some, yung ilan daw, subitin after, sabihin ko bitin, na ano raw, yung naging kahama na. They have erred from the faith na wala na sa pananampalataya. In verse, themselves grew with many sorrows. Ito lang yun, mga kapatid, no? Nung nag-pandemic na, marami yung bang nalungkot ng mga mayayaman. Ipalagay ng mga kapatid. Ang dami. Tayo sanay na sa hirap. Kaya yung lungkot parang hindi naman tayo na-apektuhan kasi ang apektado talaga yung mga mapira eh. Kasi
Kasi nagsara sila. Kahit tayo, yung unang ang laptop, parang yung pasalamat ko na yung katama ko, araw-araw, may naghamati, di ba? Labas kayo ng upuan. Isang kilong bigas lang kulay. Tapos pagkatapos kinabukasan, may sabi, labas kayo ng upuan. Yung pala, magpapahinga lang, may gumaya. Magpapahagin lang pala. So, minsan, tayo mga mahihirap, inasanay mo talaga tayo. Kasi darating mo talaga yung panahon mga kapatid. Sa ayon sa gusto natin. Ito parang patikim lang yung hirap. Pero pag dumating mo talaga yung tinatawag na matinding hirap. Hindi mo ito matinding hirap mo, kapatid. Hindi pa tayo nakahanap yun. Kasi kumakain pa tayo 3 times a day. Yung mga, yung sinasabi na sa Bible, kung literal ba kung hindi yun, sa Revelation, na yung isang araw mong pagtatrabaho, 1 kilo na lang mabibili mo. Nabigas, sister. Kung yun ang kung totoo yun, ha? O kung totoo nga yun, dahil isang araw mong pagtatrabaho ka. Hindi wala kang pangulam mo, 1 kilo na mabigas. Paano ka pa? Hindi mag-deliver ka na sa atin. So yung punto dito mga kapatid, huwag mo tayo masyadong magtiwala sa kayamanan. Sa Diyos mo tayo magtiwala. Nangako naman ang Diyos di ba? Alam mo yung promise sa anong talata? Anong talata yun mga kapatid? Matthew 6:33. Pag nilay-nilayan natin ito totoo, yun lang. Pag nilay-nilayan lang natin, hindi ka maliligaw Di ba sa ulo, alam mo pastor, kahit nakapipit ko, sa ulo ko yun ganito yung pastor, unahin mo muna ang kalian ko. Sa ulo yun. Unahin mo muna ang kalian ko. At anong kasunod mga kapatid? At ang katuwiran ko. At anong kasunod mga kapatid? At lahat na kailangan mo ay sadyang idaragdag ko na lamang sa iyo. Di ba mahirap unawain mga kapatid? Ako bang bilang? Pagdating ng talagang hindi mo naalala yung talaka mo. Dahil ba yan 4 months. Kami na. 4 months na kami na. Wala nga yung Vietnamese, 4 months na Kung ano yung quarantine, yun pa rin yung months namin. Di kami sabay, bakit? Wala kang puro palabas Pero bigaya ng Diyos, hindi mo nagpapabuli ang Diyos. Ang alam ko, Diyos ko nagawa ng paraan. Ako, proven ako. Nasimula ako, 2006, wala naman ako regular work, mga kapatid. Pero nakita ko ang Diyos hindi wala pa ako. Ito yan. Sabi ko nga sa mga pastor, ako, sanay na ako dito, sa ganito sitwasyon. Kasi sinanay na ako. Pero siyempre, hindi naman tayo kailangang magpinggang kampante. Kailangan tayo gumawa din ng paraan. Kaya nga, kung anong magagawa natin, huwag lang tayo gumawa ng masama, gawin natin. Yun. Anong ibibinta? Yun. Kung sino mga tanungan natin ibibinta, yan. Sila Sir X, kung sa mga, yan, pero ano nga. Yun. Ano kung walis, kung wala kayong walis, ay Sir Amaro. Marami mo nga daw, no? Gusto yung kape, kung may marami mo papayama, may papayama, lahat ng kape, pagsigma natin. Kape ni Sir Listen. Kasi yun. Yung sa akin, dito, tama ako. So, gawin natin mga kapatid, para tayo ay makatulong sa pamilya. At kung makita natin yung kapatid natin na kailangan natin tulungan, yun naman ayun ang prinsipyo ng Bible Yung magtulungan tayo, sino pa magtutulungan sa atin, di ba? Mayroon na nga, yung kapatid mo, wala. Hindi mo nakikita, ako, ikaw ay talagang sarap ang ulam, pero hindi mo nakikita, isang kapatid pa ka, wala talaga So, ang hanapin natin, sino pa kapatid na kailangan tulungan? Hindi naman kailangan napakalaki ang dapat mong ibigay. Alam mo may mga kapatid na kahit ibigyan mo lang ng 2 pirasong mangga, suwag-suwag na po Dalawang mo lang ng 5 pirasong pandita, suwag-suwag na po Hindi naman palakihan yung pagtulong Yung makahatid ka man lang, yung breakfast man lang, exam lang yung kanyang pangangailangan. Kung po dito, para kung naglalakad ka tapos may nakita kang
gusto mo nakalukot ka, napilokot mo, 500. Ako, pati 500. Ano nangyari ko sa akin, guys, sa baso? Akala ko ba ito yung 500? Kasi may nangyari sa bas, di ba? So, talagang hindi naman ako naisip ko yung hindi naman ang nangarang. Pero, naibigan ko talaga yung 500. Sabi ko, inisip ko na lang, baka kailangan ko. Hindi na ako napagsisi na naibigay ko yung 500. Kasi ang talo ko, 220 lang talaga ibigay ko. Pero, mayroon nang mapili eh. Magano na lang. Kasama pa rin 500. So, yung punto ng mga kapatid, kung tulong-tulong tayo, talagang hindi para sa puso. Dito yung sa akin, habang tayo nandito sa mundo, estrangero lang tayo, yung dapat gawin natin sa ministry, sa kapwa natin, gawin po natin. Kasi doon po nalulungin sa Diyos. So, panghuli. May panghuli po ako. Dito. Ito yung panghuli. Proverbs 27. Verse 24. Ganda, maraming talata para 27 verse 24. Ano po yung sabi na ni King Solomon? 24. For riches are not forever. Sabi ni King Solomon. Ang kayamanan ay hindi forever. Meron bang forever sa mundo ito? Tingnan mo yung asawa mo ngayon. Yung asawa ko, tingnan mo ngayon. Kadagdag, talikod ka. Tingnan mo yung asawa mo. Saan ka nakakain? Dito ako. Mga asawa natin, hindi po ever yan mga kapatid. Maaaring isa sa inyo na. Maaaring isa sa atin mo na. Pero sabi ko nga, i-ready na niya sa sarili niya. I-ready ko na ako. Sabi ko nga, ready na ako eh. Nagbibiruan na kami, kaya na. Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin forever tayo eh. Walang forever dito sa mundo dito kapatid. Kaya minsan, pag hindi ka rin dito sa sinasabing sitwasyon, kala mo parang gusto mo, pag namatay ka asawa, parang gusto mo sumama rin doon eh. Diba? Kasi nga, yung emosyon, napakataan. Ayaw na bubuhay mo ka na. Ayaw na buhay ko. Ilang taong wala sa'yo, sa'yo buhay ka, tapos nung namatay, parang wala na. Hindi mo ganun. Mawala man siya. Kung may anak ka, kung ibuhos yung atensyon mo. Kasi iba, pag nawala yun, hindi mo magpagpagpagpag. Hindi mo pa ng gin. Yung mga anak, nababayaan na. Hindi mo ganun, mga kapatid. Asawa lang yan. Pero may Diyos ko, mas more than sa asawa na magpuprotek sa iyo, pagbibigay ng comfort. Tama ang buhay, pakita mo lang ang asawa ko. Buhay, di mo man makakaragdag eh. Tapos mo namatay, ano ang hiniyak mo? Dahil nawala na o magdalutot ka? Ano yung nakuha? Hiniyak ka, ano sa tabunan na ano ba yung hiniyak mo? Sa tuwa o sa lungkot? Ito, huwag mo nang pakialaman, basta sa akin. So, sabi ni King Solomon, ano yung sabi niya? Yung kayamanan daw. Ano daw yung kayamanan, mga kapatid? Ay, hindi forever. Walang forever po talaga eh. So, balikan lang po natin. Taga-taga kami naman, huwag ba yung sabi mo madali? 27 verse 24. Ano yun? For riches are not forever, and that the proud endure to every generation. Kaya, kung pinagpala tayo, pinagpala ka ng Diyos, isipin mo naman, yung makatulong. Hindi mo may trabaho dito, dadari yung mga kapatid. Kasi wala na kayo dikatato, ay lahat yung iba. Anong sitwasyon niyo mga kapatid? Tunay sila. Yung dalawa na lang ang offline. Dalawa na lang kayo offline pa lang. Pero si brother natin, nag-online na rin. Kahit
nakamotor, naka-online pa. So, yun, yun lang ang ano natin, kahit nagtatrabaho para pasustain ko sa pamilya. At siyempre, huwag yung kakalimutan ng ministry natin. Siyempre, pinagpaala ka ng Diyos. Dito ka, hindi tayo masyadong nag-presence ng hindi. Pero sa iba kapatid, talagang mabaratuhin kayo. O sister, nagtrabaho ka, kaya magkano siya, yung para sa loob, hindi mo tayo dapat dito. O sister, ang dami mo income sa online, magkano sa loob, hindi mo tayo yung tayo dito, kapatid eh. Burong tayo, cheerful giving. Kaya huwag naman natin uusuhin na cheerful giving, kaya pwede mga hindi, pwede wala. Hindi mo naman mga kapatid. As a servant of the Lord, dapat tayo mismo. Kaya na grace giving eh. Bibigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Parang mo lang. Kapatuwang ka sa agawain ng Panginoon. Kapatuwang ka sa gastusin ng Iglesia. Kung ano man yung mga iritagtang mo. Ano yung mga bayarin. Anong bayarin natin? Halimbawa, kuryente natin, 7,000, kasi kami magagamit mo. Hindi ko pahagi naman ng piso. Hindi 7,000, makamayros ang piso, makano, 6,000, 900. Piso-piso, ilan sa'yo ba? 2 piso. 2 piso ka na sa'yo, sister, 3 piso. Hindi mo mawa. Ano ko na, 6,900 na lang. Ganun ba ako dito? Pag pinag-sama naman yung ipot-ipot, mapapagod eh. Alam mo, bayaran yung brother ng space, tulungan natin ha? O, tinanong sa'yo, 300 na lang. So, pag ginano natin mga kapatid, yung isang problema na mapaliit. Kasi isang pamilya mo tayo dito mga kapatid, hindi naman tayo iba. Iba-iba lang yung tahanan natin, pero spiritually, iisabot ang ating pamilya. At dapat mas pangalan natin spiritual family. Kasi sa langit, hindi naman tayo maghiwalay na eh. Minsan na kahit kapatid mo dito sa mundo, pag hindi kasama doon sa langit, magkakahiwalay talaga kayo eh. Pero tayo, as a children of God, ano man ang mangyari, tayo ay hindi magkasama dito, sa kabilang buhay, magkasama kami tayo. Ganyan po, mga marit sa umagang ito at tawa ko ay italis tayo, nakapag tayo nasa mundo ito, tranghero lang tayo. Gawin natin yung nararapat para tayo ay maging magbigay ng kalwalatian sa Diyos, hindi para maligtan natin kasi